Ryups, Ryups. Ang init. Grabe. As in, nung mga March, okay pa yung panahon ngayon. Grabe, napakainit. Pero, medyo mabigat na naman yung pag-uusapan natin. Kasi, ito nga yung panahon ng September. At, halos lahat yata ng testimony ko dito ay puro suffering kasi nga nabanggit ko nung huli kong testimonya. Bawat gising ko na lang ang bigat ng pakiramdam ko. Yung tipong masakit yung nararamdaman ko tapos hindi ko maintindihan ang sakit. Kasi, syempre, di lang naman kasi talaga heartbreak. Kumbaga, may confusion, may galit, tapos may mga katanungan na hindi pa nasasagot. Kumbaga, hindi pa ako at peace din sa mga nangyayari. Dahil tao pa rin naman ako kahit yung mga araw bago to, okay ako. Yun nga yung sinasabi ko, hindi lang pala ganun yun. Hanggat may araw na ginigising ka at may purpose ka para pagsilbihan si Lord, yun pa rin dapat yung piliin mo, yung faith mo kay Lord. Kasi kapag hindi mo pinili yun, mag-fall apart ka. Kasi nung mga panahon na yan, syempre dahil nga sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, tao lang naman ako malamang, hindi ko naman yun kayang pigilan agad-agad, lalo na nung mga September, kumbaga 2 months pa lang ako nakasurrender. At gusto ko kasi talaga ng instantaneous gratification. Kumbaga, ang hirap sabihin, Pero in short, gusto ko ng revenge. Ang unfair kasi ng mundo. Sobrang unfair naman kasi talaga ng mga pangyayari. Kumbaga, hindi ko siya maintindihan. Kahit sobrang rational ng utak ko, hindi ko siya maintindihan. Hindi ko siya mag-grasp. Yun din kasi yung pinakamabigat sa akin na part. Hindi ko siya maintindihan kung ba't siya nangyayari. Ulit-ulit ko na rin itong binanggit. At yun kasi nga, yung kailangan kong i-emphasize na hindi ko talaga maintindihan yung mga nangyayari. Sabi kasi dito sa 1 Peter 3:15, "But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect." Pangit kasi sulat ko yan. May pag binasa nyo kasi, baka mamaya, kaya dito ako nakatingin para hindi ako magkamali. Pero yun nga, ito yung isa sa aking journal/devotion na binanggit ko yung isang buong passage, suffering for righteousness sake, kasi nagandahan ako dito at tinamaan nga ako. Kumbaga, nag-speak sa akin tong salita na to. At yung puso ko medyo nanlambot, napaiyak, nagkaroon ng hope. Ngayon yun kasi nararamdaman ko nung September, yung mga panahon na yun. Ang ganda kasi lang nga dito na yung point ay patungkol talaga siya sa persecution, more on sa persecution. Pero kasi nandito tayo sa modern day and age na yung persecution, lalo na dito sa Pilipinas, hindi naman siya ganon ka bigat o hindi siya ganon kahirap. Siguro sa ibang parts dito, sa mga ibang regions sa Pilipinas, pero hindi ako sigurado masyado. Pero kasi dito nga sa atin, dito sa Maynila, nakakapag-preach tayo ng gospel at wala namang papatay sa atin o kung mananakit sa atin patungkol sa pagpipreach. Yung iba kasi, syempre, sa mga countries o mga lugar na talagang pinagbawal yung pag-serve kay Jesus Christ o pagkilala kay God the Father, yung God ni Abraham, mahirapan sila dun. At yun kasi yung point dito ni Peter. Itong babasahin ko ngayon na verse. Alam nyo, yung camera na yan, itong gamit ko ngayon. Ito yung ginamit ko sa ME series at ngayon nagpapakita na siya ng pakiramdam na pwede na siyang magpaalam kung kailanman. Pero sa ngayon nakakapag-record pa naman ako kaya gusto ko na rin tong engine. Hindi na nga siya pwedeng i-focus sa'yo. Diba? Hanapin niyo mukha ko. Pero yun, may mali na sa kanya. Alam niyo, inamin ko naman talaga, nakakapagod talaga. As in, nakakapagod. Nakakapagod na yung ganitong klaseng lifestyle. Dahil, syempre, mas nananaig pa rin naman yung kung sino ako dati. Hindi ako naniniwala nga sa concept ng change. Mas pinapaniwalaan ko na eventually, makikita mo lang o makikilala mo lang yung sarili mo. Pero syempre, change na rin naman yung point nun. Sadyang hindi lang ako naniniwala na yung tao, pwede siyang magbago. As in, magbago-bago. Nang siya lang. Yun pala yung kulang sa equation ko dati.
Hindi talaga pwedeng magbago yung tao nang siya lang. Dapat andyan yung identity nga ni Christ base nga sa nabanggit ko nung last na episode o testimony. Dahil tayo talaga kasi, kahit anong gawin talaga natin, sinful nature tayong mga tao. At hindi na yun matatanggal sa atin. Simula nung nagkaroon tayo ng consciousness at simula nung nangyari yung nangyari sa Garden of Eden, meron na talaga tayong sin. Kumbaga nandito na siya at lagi tayong kinakain. Ang kailangan na talaga natin gawin, kumbaga, piliin lang talaga yung grace ni Lord sa pang-araw-araw. At base nga dun sa napili kong verse, kailangan natin talagang manatili dun sa pagiging humble natin at yung Christ-like na image. Kumbaga, kahit pa nag-face tayo ng gantong klaseng suffering o yung hardship talaga na pwede tayong mauga, pwede tayong alam niyo yun, yung mawala tayo sa path ng righteousness. Kumbaga baka mamaya mapunta tayo sa path ng wickedness. Kaya ako nga sinabi o inintron to na gusto ko ng instantaneous gratification through revenge. Pero hindi nga pwede kasi dapat si Lord na yung bahala dun. At syempre kapag nag-surrender ka, hindi mo na rin kailangan gawin yung mga old ways na kung sino ka dati. Kailangan mo nang manatili sa faith kay Lord, sa kung ano talaga yung balak niya. I mean, kung naalala nyo pa nga yung pinakaunang episode, yung patungkol sa Pharaoh na hinarden yung heart, na tapos sovereign, dahil nga sovereign si Lord, in control pa rin talaga siya sa mga pangyayari. Kumbaga, yung mga ganun. Talagang unfair ang mundo, pero si Lord, fair and just siya. Kumbaga, yun ang kailangan talaga nating isa puso. Ngayon ay nandito tayo sa crisis. Kung hindi man nyo naiintindihan yung sinasabi ko, ito na rin yung pinakamagandang metaphor o symbolism na rin sa sinasabi ko. Kasi ngayon ay nagtataas na yung presyo ng fuel at nagtataas na rin yung presyo ng lahat. Kasi yung pamasahe, dumadagdag, sumasabay na rin yung paninda, yung mga pamilihin. Kahit pa paano talaga, mahirap. Pero dapat nga, kahit nga may ganyan, kahit sa tingin natin na yung sinasahod natin ay hindi na nagkakasya sa pang-araw-araw nating pangtustos sa buhay. Kumbaga dapat yung faith pa rin natin andyan kay Lord. Kasi kung maniniwala ka naman na kaya kanyang mag-provide para sa'yo, yun din talaga yung kailangan mong panghawakan. Kasi promise, mahirap na rin talaga yung buhay ngayon. At kung ako rin sa inyo, kung pwede rin ako magbigay ng advice, kung ako sa inyo, mag-stock up na rin kayo sa mga delata, sa mga pagkain. Kasi baka mamaya, hindi na natin din masabi. Kumbaga, mas okay na yung prepared ka, di ba? Kesa sa ganong klaseng biglaan na lang na hindi ka pala prepared. Tapos may mga nangyari ng, kumbaga, wala yung malaki. Yes. Di ako sanay magbigay ng wisdom. Pero ang mundo kasi unfair. Kumbaga gusto ko yun i-highlight. Pero sorry, ulitin na si Lord fair. Dahil kung tutuusin, sinabi rin naman dyan ni Peter sa 1 Peter 3 verse 17. Napakaganda nito. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Sabi ko nga kasi yung kinakaharap talaga nila dyan, persecution. At kung sakali nga man na talagang may mangyari sa kanilang kapahamakan o masaktan, namatay yung camera. Ito yung sinasabi ko bigla talaga siya namamatay. Di ko rin siya maintindihan. Pero anyway, yun nga, mas okay rin naman na at least kahit pa paano yung ginagawa mo ay sa path ng righteousness. Hindi yung sa do good kasi iba yung good works, iba yung faith. Kaibang bagay yun na baka balang araw tatalakayin ko. Maganda rin kasi yung mga sinabi ni Peter. At ito na yung pinaka-biggest revelation, anyway, si Peter yung nagtatwa kay Jesus Christ ng 3 beses at isa yun sa disciples niya. Gusto ko lang sabihin yun ngayon kasi nung March 2025, kung paano dininay ni Peter si Jesus Christ ay parang ganun din kasi yung ginawa ko. Na imbes yung faith ko ay manatili sa Kanya, ginawa ko yung worldly ways na akala ko applicable sa mga ganong klaseng senaryo kesa magtiwala na lang sa kung ano yung ibibigay sa akin o ipaparamdam sa akin ni Jesus Christ o ni Lord.
Kasi nga, sa isip-isip ko, ang surrender ay concept lang ng mga Christians para sa false hope. Pero mali pala ako dun. Kita nyo kung gaano ka mali yung mindset ko na ngayon tumatama na. Iba pa rin pala talaga kapag ikaw na mismo yung tinawag ni Lord. At itong calling na yon o yung calling na yon, kung mararamdaman nyo man yun sa buhay nyo, ibang-iba talaga yung pakiramdam niya na yon kumpara sa kung sino ka nung bago nagsimula yung pagtawag sa'yo na yun. Pero yun nga, ang iniisip ko nga kasi dito para mag-make sense tong testimony ko at para na rin makwento sa inyo yung sa general audience kung ano ba talaga ang pinagdadaanan ko. Kumbaga, pwede na rin naman siguro natin siyang ipasok sa facing through hardships pero mas lalo mo pang pinapatatag yung faith mo. Kasi yun din naman yung core point dito ni Peter na kung sakaling nga nag-face ka ng persecution, may hardships, sa challenges, trials and tribulations, tapos nawalan ka ng ganang pagsilbihan si Lord, kumbaga yung faith mo, bigla ka nanlambot na, okay, di pala totoo si Lord. Itong suffering sa pinagdadaanan ko ngayon, napakawalang kwenta kasi di ako sinasagot ni Lord. Kasi may mga taong ganun. Kapag ka hindi sila nakaramdam ng acknowledgement o kahit sagot man kay Lord na in general, lumalayo sila. Yun kasi yung iniiwasan natin dapat ng mga Christians. Sa kapag ka face natin yung hardships, kahit paano, yung faith natin dapat lalong tumatatag, hindi nalalambot, hindi kumakalas. Kasi yun yung tinatawag na spiritual opposition. Kapag kumalas na yung faith mo, at nawalan ka na ng gana, napangunahan ka na ng shame, pangunahan ka na ng guilt, at napangunahan ka na ng kung ano man na negative na talagang pinapalayo ka na kay Lord imbes na pinapalapit ka. Yun kasi yung parang nakikita kong fine line patungkol dito. Kasi nga, dito sa Pilipinas, medyo hindi naman talaga siya applicable. Dahil dito, pwede tayong mag-preach. Katulad ng ginagawa ko ngayon, pwede akong gumawa ng video patungkol dito sa testimonies ko, patungkol sa Word of God, sa Gospel. Pero baka nga sa ibang bansa kasi, kahit na ngayon sa modern age, hindi pa rin sila pwede. Pero yun, tuturin naman kasi na imbes na mapalayo kay Lord ng mga panahon na yan, sabi ko nga, hindi naman ako suicidal pero kung mahina rin talaga yung utak ko at yung sabihin na natin yung puso ko kasi syempre yung sakit, hindi mo rin naman kasi siya maintindihan. Pwedeng atakihin ka ng kahit anong klaseng anxiety tapos maisipan mo gawin yun na alam mo naman na bad. Pero kung andyan naman yung grace ni Lord at nakakapit ka sa hope niya sa mga promises niya, yun din naman yung pwedeng magpalakas din kasi sa'yo. Yun kasi yung na-experience ko. Yun nga yung gusto ko maging sensitive din patungkol sa pag-preach nitong testimonies ko, pagkwento ng salita ng Diyos sa general audience kasi nga baka mamaya matake nila na negative yung gusto kong ipahiwatig o iparating. Kaya tinatry kong mas i-tone down. Pero yun kasi yung siguro naman parang applicable naman yung point na yun. Kasi di naman ako pina-persecute. Sadyang may nangyayari lang ngayon na mabigat. Kumbaga nag-face ako ng hardship at may challenges. Pero yun, yung faith ko nananatili at hindi ako nabubuwag. Although sinasabi ko nga, kada gising ko sa umaga, mabigat, masakit sa puso. Parang gusto ko na lang. Pero dahil nga iniisip ko yung grace ni Lord at yung promises niya na alam kong nandyan yung hope na nasa puso ko sa Holy Spirit na rin na tumatakbo sa atin, sa akin, sa atin naman. Gusto ko pa rin maglakad. Kasi ang pinaka main point talaga dyan ni Peter ay huwag mong hayaan na yung sakit na nararamdaman mo ay magdikta kung sino ka dito sa puso mo.